Hi, this is Duarte Caldes, Star Diamond of Sana Philippines, and founder and father of Icon 111. So basically, this is my second videos na ginawa kasi maganda yung feedback about dun sa trainings na ginawa ko yesterday about how to do follow-up. Pero nakakatawa na una yung follow-up bago itong iti-train ko siya. Pero at least nabigyan ako ng ideas kung ano yung mga bagay na pwede kong itulong sa inyo. The reason why I create this video is simply because para sa mga taong hindi nakakati ng training o sa mga bago, at least pwede nyo mapanood to at magka meron kayo ng konting ideas. Paano ko ba na-achieve yung mga achievement na meron ako ngayon, kaming dalawa ni Mentor Osanyo. So, syempre, starting kami, syempre, walang ideas, pero sabi nga, baka ikaw yung isang tao na determinado na nabibigyan ng oras para matuto ka. So, pwede ka mag-succeed. Pero itong video na ito, hindi nga para sa lahat. Para na sa mga tao talagang willing matuto at i-apply itong training na gagawin ko, ideas na bibigay ko sa iyo. So, basically, ang tuturo ko ngayon is how to present. Kasi yan po yung isa sa major na kailangan mo matutunan para lumaki ang organization mo. Sabi nga pag ikaw hindi marunong present, wala ditong nag-present, wala ditong kumita na malaki na hindi ho nag-present. Lahat po kami, pinag-aralan namin mag-present. Paano Edward, mahihain ako mag-present? Okay lang, naiintindihan ko kung bago ka. Pero sabi nga, walang taong mahihain sa taong gusto nang yumaman. Kasi mangutang nga Tama? Hindi ka nahihiya para lang magkapera ka doon sa pangangailangan mo nung araw na yon. Ito pa kaya pagyaman pag-uusapan. So, ito mga tip na ito, bibigay sa inyo ng ideas para basic ideas kung paano gawin. Kasi kami, when 6 years ago, nung nag-usana kami, 1 week pa lang, natuto na ako mag-present kasi naisip namin ni Mentor Osang yun na ang apply namin nasa Manila. So, every now and then, diba, kaysa pumunta sila once a week o twice a week, so tatagal yung business namin. So, basically, we decided na, sige, pag-aralan natin mag-present. So, ngayon, may bibigyan ako mga some tips na naging effective para sa akin. And I know magiging effective sa'yo kasi it's very simple lang naman how to present properly and how to present para mas mataas yung batting average mo. Pero, siguro, unang tip ko sa inyo, before you start mag-present, so, syempre, makinig ka muna sa mga uplines, sa mga coaches na nagpe-present para matuto ka. Habang nakakasama mo sila, makinig ka. O kaya mas maganda, ma-record mo. Kasi may mga videos naman tayo na may record na. So, pwede mo i-ask yung uplines mo na humingi ka, tapos pakinggan mo lang siya. Okay? Kasi sabi ko nga, not all the time, nandiyan si coaches, nandiyan si upline. Tandaan mo si upline, si coaches, si mentors, hindi lang naman ikaw grupo niya. So, malaki din yung grupo niya at madami din siya namang gustong tulungan at hindi rin naman ikaw. So, ngayon, kung gusto mo talaga lumaki ang negosyo mo, you step up sa sarili mo na ikaw ang mag-present. Kasi may mga senaryo na ang mga prospect natin ang hirap hatakin. So, basically, hindi mo mahatak. Tapos, the moment na nahatak mo, wala naman magpe-present. So, sayang din naman yung kung hindi mo na lang pe-present o papauwiin mo na lang yung prospect. Di ba? After mo, ang hirap invite tapos wala magpe-present, anong gagawin mo? Sasabihin mo sa kanya, uy, uwi ka na. So, sayang naman. Kaya ako lagi kong katwiran that time, kaysa naman hindi ako mag-present, tama? O pauwiin ko na lang siya. I rather mag-present na lang ako kahit hindi siya mag-join. At least, ang purpose ko nun, at least natuto ako paano mag-present. Tama? Hindi na sayang pa rin yung araw ko nun. So, ngayon, ganito yan. Ano ba yung pag nagpe-present ka, ano ba yung mga kailangan? So, may mga kailangan ka dapat pag nagpe-present. Kasi tanda mo, ang tao, kailangan nila may nakikita yan. So, dapat kumpleto ka sa tinatawag nating tools. Minsan kasi ina-underestimate lang, di ba? So, iba pa nga dyan, 6 months na, 2 months na, o 1 year na. Hindi pa rin kumpleto yung mga tools na meron siya. So, ngayon, hindi mo naman kailangan meron ang mamahalin na tools para magsimula. Kasi when we started sa Usana, wala naman kami iPad Kasi minsan ginagawa nilang dahilan, hindi ako makapresent, wala akong iPad. Tsaka na ako present pag may iPad. Hindi importante yan. Paano ka makaka-iPad noon kung hindi ka magpe-present agad? Tama? Nakuha niyo ba yung point ko? So, ngayon, ito yan. So, ano yung mga tools na needed talaga? You have to invest para talaga lalong lumaki at kumita ka dito sa negosyo to. Kasi ulitin ko, wala akong lumaking grupo na hindi marunong mag-present. Lahat po sila marunong mag-present. Lahat kami marunong mag-present. So, hindi ko naman sinasabi na lahat na pe-presentahan natin mag-joy. Pero sabi ko lang,
Diba? Mas malaki ang edge at advantage pag marunong ka mag-present. Diba? Kahit ako, $1 million club member na, nare-recheck pa rin ako. Pero importante, ako tuloy pa rin paano mag-present. Nakuha niyo? So, ano yung mga tools na needed natin para mag-present? So, ito yan. So, basically, ang dapat hindi mawawala sa'yo na talagang provided na rin ng USANA, diba? Binigay na rin sa'yo, itong True Health and True Wealth Magazine. Ito po, hindi ginibigay ito sa mga tao. Hindi ito brochure. Ito ho, hindi binibigay sa mga prospect mo. Sa'yo to. Okay? So, dahil sa'yo to, ito yung gagamitin mo kung paano ka mag-present. Actually, lahat to na nakikita nyo doon sa iPad na mga uplines, nandito rin ho lahat yon. So, may present sila. So, basically, ito po yung pinapakita rin natin. Kasi ito, it's good for mga new distributors. Tama? So, napag-aaralan ito. Ito, basahin mo ito, pag-aaralan mo, bago mo siya mag-present. Ano pa yung mga kailangan mo? Siyempre, pinaka-importante sa lahat, yung comparative guide. Kasi ito, minsan, umihiram ka pa, hindi dapat lagi ka meron ito. Sabi ko nga di bali na maiwan ko wallet ko na wala naman akong laman, kaysa na maiwan ko itong comparative na magbibigay sa akin ng laman ng pera sa wallet ko. Okay niya? So ngayon, ito, importante ito. So kung wala ka nito, try to search. Try to buy something sa mga national bookstore, power book. Kung wala naman, minsan may binibenta dun sa mga training center. So, ask ka, tapos kuha ka nito. Unahin mo to, tapos basahin mo para alam mo kung paano mag-present. Kasi basically, ang tao gusto niya may nakikita ebidensya. Ang maganda dito sa atin, kung may tools ka, may third-party reference ka. Sa lahat ng importante, at least makikita nila yung differences kung gaano kaganda yung produkto na ino-offer natin sa kanila. Second, sabi ko nga, yung tinatawag na PPD. So ito, hindi ito ginagamit ng mga doctors for advertise ng mga produkto. Ito, ginagamit ng doctors for them to understand or to know kung ano ba yung mga produkto na walang side effect, contraindication, adverse reaction, and overdose. Kasi minsan may nire-reseta sila na meron ng mga side effects. So, at least alam nila kung anong combination ng product na pwede nilang ibigay. Ito, awareness din. Ang maganda dito kasi sa PPD, mapapakita natin sa kausap natin na ang produkto natin safe. Kasi wala siyang overdose. Hindi sila mamumblema doon. Tama? Tapos meron tayong third-party reference. Second, siyempre, ano pa yung mga gawin mo? Mga ABC tools. For example, magazine, yung mga kumikita. So, mapapakita mo sa kanila. Kung wala ka naman, pwede mo naman gamitin yung mga videos o yung mga pictures na meron sila. So, pwede mo siyang ipakita. So, kumpletohin mo yun. Mga coaches, uplines, mentors. So, basically, kumpletohin mo lahat ng pictures na income nila, sasakyan nila, achievement nila, mga events. Ipagsama-sama mo yan sa isang clear book. Guys, magkano lang naman i-invest mo pero malaki naman ibabalik. Gagawin mo, ipa-file mo yan sa clear book. Nagkataon lang, wala po ako, pero pwede ko ipakita po sa inyo kasi sa amin nakalagay na sa iPad yon. So, yun po yung reason bakit ka nagpapapicture, mas maganda yun, nandun lahat yon. Kasi para every now and then, may pinapakita ka. Okay? So, yun lang mga basic tools na kahit saan ka magpunta, dala mo yan. Alam mo saan po ako baliw sa negosyo natin? Hindi stall ang negosyo natin. Ang negosyo natin, hindi mo kailangan may isang pwesto. Ang negosyo natin, basta importante, kahit saan, kumpleto ka, pwede ka mag-present. At isa pa pinaka-importante na dapat meron ka, is yung tinatawag natin na papel. Kasi ito yung importante. Ang masarap na sa negosyo natin, kahit yan, coffee shop ka, McDonald's ka, habang naglalakad kayo, basta dala mo yung tools mo, pwede ka na mag-present. Diba? Sabi nga, it's a mobile business. Diba? Saan ka makakita ng ganung business? Diba? Kahit saan ka magpunta, Luzon, Visayas, Mindanao, ibang bansa, basta kompleto ka sa tools, dadali mo. Ako nga, ito lahat to, dala ko lahat to. Every time pupunta ako kahit saan. Diba? So, yun ang pinaka-importante, basic na tools na kailangan na meron ka. Ulitin ko, yung ABC tools, so yung mga uplines ang pinapakita. Okay? Tapos, isa rin natitip ko, while using that tools, kailangan may alam ka mga background ng mga uplines. Dapat alam mo. Para habang pinapakita mo yung pictures nila, nakikwento mo sa mga tao. Di ba? Kung paano siya nagsimula, paano siya naging successful, ilang years siya, anong background niya. Para pag may mga kausap kang prospect, yun yung mga nababagaw. May kausap kang prospect na engineer.
Hahanapin mo si Coach Ramir, tapos papakita mo yung picture ni Coach Ramir. May nakita ka naman dating, OFW, pwede mo ipakita si mentor yan. So, madami mga professional at hindi professional na they itself, makaka-relate sila pag pinakita mo yung picture. Kasi always remember, di ba, to see is to believe. Yun ang gusto nila. So, guys, kung gusto maging successful dito, dapat tools pa lang, makompleto mo na yan. Siguro dapat 1 week pa lang, makompile mo na yung tools. Kung talagang seryoso ka maging successful. Kasi kung titingnan mo, lahat ng kumikita dito, they are complete tools meron sila. Okay? Ngayon, ganito yan. Sabi ko nga kanina, pag nagpe-present ka, huwag ka agad basta mag-present na hindi pa open mind ng tao. Okay? So, you get the mood ng tao by talking to them. Di ba? Pag nag-start ng conversation, dapat, before ka mag-present, look for something na may common kayo. Di ba? Saan ka nakatira? Sa may Angeles ako. Angeles, may kakilala ako dyan. So, pag yung mga ganun na importante, dapat mag-connect kayo. Saan ka? Nag-work. Call center ako. Dati may kilala ako, nag-call center din. Ganyan-ganyan daw yan. So, basically, yun ang time na pwede ka mag-present pag nakikonnect ka. Pero pag naramdaman mo walang connection, don't present first. Kailangan makuha mo muna yung common ground nyo bago kayo mag-present. Okay ba yan? Second, sabi ko nga, pag nagpe-present ka rin, pag preparation ng present, huwag mo muna ilabas yung mga tools na binanggit ko. Why? Kasi madami mga tao, pag nakita agad tools, kakabahan yan. Pag may nakita agad mga produkto, kakabahan yan. Iko-close agad nila yung mind nila, magiging defensive sila. Kaya as much as possible, iiwan mo muna yung tools o katabi mo yung bag mo, tapos unti-unti mo siyang pinapakita o nilalabas. Mas natural kasi yung ganong klaseng presentation. And that presentation is very effective sa akin for the 6 years in the business. Okay? Ngayon, pag okay na siya, na open mind mo na, di ba? Dapat naka-mindset ka na i-present ang buhok. Huwag ka lang magbenta sa kanya. Kasi ulitin ko, okay ang pagbebenta. Hindi naman po masama magbenta. Part po natin yan, mag-retail. Pero hindi ka yayaman yan. Gamitin mo dapat yung principle of law of leveraging. Kasi yan po yung negosyo, yan po yung sistema na lahat ng mayayaman na tao, yan po yung ginawa nila. Henry C., Lucio Tan, di ba? So, yung may-ari ng Jollibee. So, sila pinadami nila yung sarili because of the law of leverage. Ngayon, ang goal mo para kumita ka na malaki talaga dito is gamitin yung law of leverage. Okay? So, yun po yun. Ngayon, bawa na open mo na. Pag bago ka kasi, kailangan, how to present, kailangan kasi ganito yan. Meron tayong mga videos kung paano mag-present o re-record mo. Copy mo na lang. Ngayon, papakita ko na sa'yo. Ngayon, pag nagpe-present ka, huwag mong bubukas mo, gagamitin mo to. Diba sabi, the name of the company is Isana. Kailangan isa-isa mo, tatsagain mo yan. Bawa, the name of the company is Isana. Narinig niyo pa, pag sabi niya, hindi pa. Sabi ko, Isana pala, you means true. Sana means, ayan. Kasi kailangan may movement. Okay? Huwag mo ibubukas lahat kasi minsan ang mata ng tao kung saan-saan tumitingin. Okay? So, you means true. Sana means help. Okay? So, sa paano? True help. Sa Tagalog, tunay na kalusugan. Tama? Ngayon, tatanong mo, ano ba talaga tunay na kalusugan? Para magka-idea siya. Tama ko nga, no? Iisipin kasi ng prospect namin, ako wala akong alam. Tama, no? Dapat, yun yung papasok sa utak niya. Tapos, pero before that, di ba? Before that, ang question niya, bakit po kami ganito ka-confident ni market ang Usana? Bakit ganito kami ka-aggressive? Di ba? Simply because, ito na gagamitin mo. Yung true wealth. Bababa mo na yung true health, bababa mo yung true wealth. Kasi, nandito na yung first slide natin. Again, tip, wag mo pong bubuksan, as much as possible, control mabuksan mo yung itong page nito. Why? Kasi pag nakita agad to, nakita agad networking, ayoko na yan. So basically, ang gagawin mo, bubuksan mo agad itong page nito. Pero, again, wag niyo pong ipapakitang ganyan lahat. Kasi, ito palang dinidiscuss mo isang part, malayo na ho yung tinitingnan ng mga tao. Sakit ho ng mga tao yan. Okay? So, ngayon gagawin mo, ifo-fold nyo po siya. Okay? Pagka-fold mo, papakita mo lang yung first part. Okay? Ngayon, bago ka lumipat ng second part, kailangan ina-ABC mo, edify mo yung susunod. Ngayon, parang ganito po yan.
Kaya pala number 1, for 16 consecutive years, kaya pala number 1, ulitin ka, kaya pala number 1 for 16 consecutive. Bakit? The doctors and the athletes are recommended. Nakita niyo yung transition? Alam ko naman, alam niyo po yung mga pagkasabi nito. May mga record naman tayo. Tapos, bago ko ilipat nun, alam mo po saan po ako very, very amazed at bakit ako ganito ka-confident din? Kasi, bago yung transition, binibuild up mo na yung sunod na page. Yung grabe ho. Ito, grabe. Ito na, excite ako. Ito, maganda. So, kasabihin mo yung stability ng company. Tapos, ipo-fold mo ulit sa other page. Tama po? Kasi po, ang USANA kasi foundation. Alam mo, kaya USANA very blessed kasi maganda yun. No? Tapos, siya kami ipapakita to. NYSE. Tama? Ang makakamiso dito, bakit po yung stable ang company natin? Kailangan lagi nyo pong sasabihin yung pinaka-importante. Kasi hindi mo kailangan sabihin, madami kang sasabihin na palabok naman, pero hindi naman yung importante na babanggit mo. Tama? So basically, ganyan po yung mag-fold. Ngayon, pagkatapos mo nabanggit lahat, ito pinaka-importante tatanong mo, ipapakita mo lahat na. Dito mo ipapakita ngayon. Tapos ito yung tanong, ito yung tatanong sa kanya. Sir, ma'am, kung ganito po kaganda ang kumpanya po natin, do you think you're confident in market? Number 1, trusted ng doctors and athletes, nasa NYSE, di ba may sarili tayong building, tayo gumagawa ng produkto. Would you think ganun ka confident? Siyempre, sasagutin, oo naman. So basically, dito pa lang, unconsciously, ini-input mo na sa utak niya na maganda yun, produkto natin. Kasi ni-review mo ulit. Okay, tapos sasarado mo na. Ngayon, pag sarado mo na, pag sarado mo na, okay, kasi ang maganda rin kasi sa magazine ito, nandito po ang mga $1 million club. So basically, yours truly, nandito si Mentor Dwight at Mentor Osan. So mas madali yung ABC at kasama rin po dito si Mentor Rio. So ibig sabihin, kasi minsan pag iPad yan, minsan thinking ng tao na i-edit natin. At least to gawa to ng USANA. Okay? So, tapos transfer ka na. Tapos ito na yung part ng health. So pagpasok ng health, sabi ko nga sa'yo, di ba? Tunay na kunsugan, meron din ganyan sinasabi. I-review nyo na lang po. Tapos dito na papasok. Same din ang procedure. Isa-isa po yung labas. Okay? And wag mo masyado mapalabo. Usually dito, may pinapakita pa kayo ibang video. Nakita ko iba. Guys, huwag mo na gamitin yung gano'n. Kasi lumaki kami na walang ganung video. Pag kailangan na lang sa bandang huli. Kasi tumatagal po yung presentation natin. Okay? Tapos, eto, papanggitin niyo pa rin ito. Ganun pa rin yung fold. Gagatin yung fold. Hanggang to the point na kahit dito, magaganyanin niyo ulit. Tapos, gagantuhin niyo. Diba? Yung comparative, papakita mo na yung comparative. Tapos dito na po, time na papasok na po yung comparative guide. Ngayon, pagpasok sa comparative guide, sabi nga, diba, number 1, ito, parang sabi, number 1, all product, 1,500 product, ang user na po nakuha yan as the highest grade, 5-star gold. Sabi, 5-star gold. So, ano po yan? Paano naging 5-star gold? Kasi, siyempre, sa bawat, para kang ma-criteria, kailangan may criteria yan. Bago ma-award na naman sa taas, kailangan may criteria. Anong basis nila? Bakit na naging 5-star gold? So, doon mo nagagunin yung tinatawag ng pangalawang tools mo. Your comparative guide. Guys, pag gumamit ka ng comparative guide, huwag mo lang iganon ng iganon. Kasi walang pakialam yung mga tao dyan. Bigyan mo ng konting kwento. So, ano 5-star gold? So, basically, papakita mo to. Ano ba yung 5? Ba't naging 5-star gold? Papakita mo po yung 18 criteria. Tapos, papakita mo muna yung mga red. Katulad po nito, Herbalife, may pula. May pula. Ano yung pula? Titingnan, tsaka mapupunta sa potential toxicity. Guys, huwag mong basta magsabi ka lang. Okay, sundin mo yung sistema kung paano. Okay? About potential toxicity. Kasi ito, anong number 18? Papakita mo. Potential toxicity. So, ibig sabihin, hindi ho lahat ng produkto safe. Pero ma'am, tingnan nyo, sir tingnan nyo po yun sa amin. Papakita mo. So, makikita mo dito, wala. So, ibig sabihin, wala tayong toxin safe. Ang pinakamaganda ho sa atin, yung number 4. Vitamin E form. So, pupunta ka naman doon sa may drawing na tao. Ano ba yung vitamin E form? Ano ba yung nagagawa? It can protect us magkameron ng colon, cancer, and prostate. Doon mo na babanggitin yung mga artista. Yon mayayaman. Pero wala nagawa yung pera. Di ba?
Pagkatapos yun, tatanungin mo na. Pagkababa nito, tatanungin mo, may nagtitake na kayo ng vitamins. Pag sabi hindi, ngayon alam nyo na kung gaano ka-importante ba kailangan natin mag-take. Oo. Pero ano yung pamilya ng vitamins? Sabihin, Centrum. Doon ka na pupunta sa page na merong Centrum. Sabi nga sa babanggitin mo, 5 is the lowest, 3 is pasangawa, 2 is the highest. Huwag ka agad magja-jump agad sa USANA, kundi papakita mo muna yung from the Centrum, pamilya. Papakita mo yan. 111. Diba? Tapos papakita mo yung Kirtland. Hanggang to the point, yung GNC, kasi yun yung bracketing na mataas. It's 3.5 yun, o 3. So basically, pag sabi mo, magkano kaya yan? Yan yung pinaka-vitamin sa mayaman, 40. Para ma-appreciate nila, pag nilipat mo doon sa USANA, makikita na, ma'am, sir, tingin nyo, tayo, 5-star gold, tingin nyo, magkano tayo? Doon sila mapapaisip. Mura na, economical pa, convenient pa. So magkano? Effective pa. Magkano? So sabihin mo, nasa 15, 16 pesos, 23 pesos per tablet. Mura na. Pagkatapos, baka naman sasabihin favorite ng 5-star. Bet mo gagawin kasi minsan may mga tao thinking sa utak nila. Sabihin, nako, ayaw nang magsalita. Sabihin nila, ay, nako, mahal yan, ganyan. O, kaya, baka favorite. Pakita mo yung 5-star gold. Tapos, doon ka pupunta doon sa ibang 5-star gold. Para makita nila yung comparison. Okay? Pagkatapos ito, maganda ba? Di ba? Maganda. Pukunin mo agad yung comparative. PPD. Tama? After ng PPD, napakita mo na, diretso ka ulit doon sa wealth. Tama? Ngayon, sasabi mo, bakit ganun kaganda yung produkto? Para ka lang nagkikwento. Kasi kaya pala maganda yung produkto natin. Kasi, ang founder natin is Dr. West. Alam niyo saan ako na-amaze? This award is sa Albert Einstein. Tapos kikwento mo na po ano meron dyan. Pagkatapos yun, kaya no wonder bakit 5-star gold. Kasi di ba Albert Einstein. Ngayon, pagkasabi mo, tapos dito, tapos zero tolerance for error, gano'n pa rin, every 15 minutes sinecheck yung produkto natin. Tama? Ngayon, pagkatapos maganda po yung background ng produkto, maganda ba yung mga, sabi nga, So ngayon, maganda po nito, doon tayo sa produkto. Ano ba yung pinaganda ng produkto natin? So, ang produkto natin nahati sa tatlo. Ayan mo. Nutritional supplements, weight management, at skincare. Pero suplanan natin sa nutritional supplements. So, yan na. Tapos, yan na. Iisa-isay mo na yan. Ulitin ko, hindi mo kailangan naman ibigay yung specific. Basta ang pinakamaganda, magka-idea sila sino yung target market. Tapos, syempre, kailangan magbigay ka din ng sample. Tama? Yung mga naging effective, yung kwento mo. Diba? Ulitin ko, kahit doktor mahirapan magpaliwanag nito, bakit? Hindi nila mamememorize din lahat. Pero importante, sino yung mga target market natin, sino may kailangan, yun po yung mag-create tayo ng needs sa kanila. Dito. Pagkatapos yung tatanungin mo, maganda ba yung produkto? Pag sinabi mo, maganda. So, tingin mo, may kilala mo may produkto. Kailan ganun, di ba? Para mag-subconsciously naisip nila na, malaki market to. Tapos pagdating doon, pagkatapos mo present dito, automatic, sabi niya, kung maganda produkto, pwede yung negosyo. Tama? Pero bago ka mag-negosyo, papaliwanag mo ba, bakit mas maganda ang negosyo? So basically, ima-mindset mo naman sila, gaano kalaki yung market natin at gaano ka-importante mag-negosyo. So kasi, paparealize mo sa kanila na ang mga tao, di ba, minsan kontento na kung anong meron. So dito na papasok yung mga natutunan nyo sa NDO. Di ba? Pinaka-basic na dito, pag-usapan nyo yung pangarap. Sulat mo para ma-realize nila, bakit nila kailanganin ang USANA. Tama? Kasi guys, ganito yan. Presentation is kailangan maintindihan nila. Huwag ka lang basta mag-present. Just to say nag-present ka. Your goal is maintindihan nila, bumili sila, or gawin nila yung negosyo. Okay? So, guys, ang sekreto dito, practice. It's a lot of practice. It's a lot of learning, how to mindset people, how to see other side ng coin, okay, ng situation. So, ako, one thing na ginagawa ko, every time na pag-uusap ako, as much as possible, I always try to listen so I can answer their objection. Aralin nila ng objection. Okay? So, good luck guys, and hope may natutunan ako. Medyo napahaba rin to. Pero, mas maganda makatin ka talaga sa major mga training. Or you ask upline yung coaches, magpaturo ka. And ano ba yung attitude para maging effective? Be confident, yun lang yun. Okay, minsan nga kahit di mo alam kung confident ang tao, napapasali niya. Tama? Napapabili niya. Yun yung mga bata na ikinukonvince ka.
nabigyan mo ng namamalimos, bigyan mo ng pera. Tama, kahit wala kang pera, nagugulat ka, naabot mo na sa kanila. Ang malupit nito, ikaw pa yung nawalan ng pamasahe. Tama? So, yun ang pinaka-ano doon. Basta be confident enough. For you to be confident, you have to master the business. You have to learn the business. Guys, madali lang negosyo natin. Ang unang-una, kailangan mo lang maniwala ka. Pangalawa, kailangan, pag naniwala ka, gawin mo yung mga dapat mong gawin. Huwag yung gawin mo yung kung saan ka komportable. Pangatlo, ang pag-success, ulitin ko, wala kay upline yan. Si upline bonus lang yan kung nandyan para tulungan ka. Pero yung kakalaki ng grupo mo is magiging aggressive mo to learn and do the business and to lead other people. Okay? So, pwede sa lahat ang negosyo natin. Pwede lahat yumaman. So, lumalapit lang to at pumupunta lang ang malaking income sa taong naniniwala at may determinasyon na mabago buhay nila. Okay? So, sa susunod, see you!